Madam, ito po ang mga prutas na kararating lang, galing pa sa eroplano. Madam, ito po ang galing sa iba't ibang sikat na brand. Pinadala po nilang listahan ng mga bagong dating. Tinatanong po kung alin ang mga gusto ninyo, para ma-schedule na po agad ang delivery dito sa bahay. Madam, tignan niyo po. Yun, gusto ko munang magpahinga. Madam, ang sarap talaga ng buhay mayaman. Madam, nagtatantrums po si Sir sa kindergarten. Pinapasundo na po ng teacher. Huwag, hayaan niyo siyang magtantrums. Pero dati po kasi. Dati yon. Simula ngayon. Ako na si Nyuhuru King King. Sun, tahan na ha. Ihatid ka na ni Tita Kiuyang sa bahay. Si mommy mo, sigurado akong hindi. Sinasadyang hindi ka masundo ha. Miss Ren. Bakit ikaw ang naghatid kay Luksun? Galing lang ako sa foundation. Napadaan ako sa kindergarten. Nakita ko si Sunsun na mag-isang umiiyak doon. Hindi na siya mapatahan ng mga teacher. Kaya isinabay ko na siya pauwi. Mommy, bakit hindi mo ko sinundo? Huwag mong sisihin ang bata. Maliit pa siya. Kapag walang sumusundo sa kanyang magulang. Normal lang na matakot siya. Sabi ng teacher. Itinulak daw niya yung mesa. At nanipa pa ng tao. Pero naniniwala akong hindi yon sinasadya ni Sunsun. Diba? Salamat, Miss Ren. Luksan, halika rito. Sunsun, dapat makinig ka kay mommy ha. King, huwag ka nang magalit. Normal lang naman sa mga bata ang maging makulit. Palagi ring sinasabi ni Butchuan dati, na mas mabuti kung masigla si Sunsun. Nakakabahala pa nga raw kapag sobrang bait niya. Miss Ren, pagdating kay Butchuan, at sa mga ideya niya sa pagpapalaki ng anak, mukhang alam na alam mo, ano. Matagal na rin kasi kaming magkakilala. Palagi niyang ikinukwento sa akin ang tungkol sa pamilya niyo. Noong mga panahong nawawala siya, hindi rin ako mapakali sa pag-aalala. Mabuti na lang at naging maayos din ang lahat. Si Xiaoyu pala. Wala ba si Xiaoyu sa bahay? Sabi pa ni Sunsun sa kindergarten kanina. Hindi niya raw masyadong gusto ang kuya niya. Salbahe kang Luyu. Pinagtatawanan mo ba ako? Sunsun, hindi pwedeng ganyan ha. Masasaktan si kuya niyan. Xiaoyu, bata pa ang kapatid mo. Huwag mo nang dibdibin ha. Magsorry ka sa kuya mo. Ayoko ngang magsorry. Ulitin ko. Magsorry ka. Dati kapag sinasaktan ko si kuya, hindi mo naman ako pinagsusorry. Bata pa si Lukson, wala pang masyadong alam. At ikaw, bilang kuya niya, hindi mo naman siguro papatulan ang nakababata mong kapatid, di ba? Hayaan mo na. Hindi na kailangang magsorry. King, ang pagtuturo sa bata ay hindi minamadali. Baka nararamdaman lang ni Sunsun na hindi mo na siya masyadong napagtutuunan ng pansin nitong huli. Kaya siguro siya nagtatantrums. Laging mabait si Xiaoyu. Siguro hindi niya iyon masyadong indahin. Tama si Miss Ren. Hindi talaga dapat minamadali ang pagtuturo sa mga bata. Kaya naman, mas lalong kailangang turuan ka ni Mama ng maayos. Kapag nagkamali ka, dapat mong aminin. Dati, kasalanan ni Mama. Hindi kita tinuruan na respetuhin ng maayos ang kuya mo. King, huwag kang ganyan. Hindi mo kailangang maging ganyan kaseryoso sa harap ng bata. Sunsun, halika. Isasama ka ni Tita Kiuyang para tingnan ang mga bagong laruan sa kotse ko, gusto mo. Huwag na nating abalahin si Miss Ren. Anak ko to. Luksan, tapos ka na bang umiyak? Kapag tapos ka na, mag-uusap ulit tayo ng maayos. Auntie Lee, hindi ba't sinabi ni Dr. Lu na kapag masyadong matagal umiyak ang isang bata, maaari siyang maging pipi? Opo, madam, hindi na po pwedeng umiyak. Naku, paano na to? Baka si Lukso natin ay maging isang maliit na pipi pa. Mama, ayaw ko pong maging pipi. Hindi na po ako iiyak. Salamat para sa araw na to, Miss Ren. Sa paghatid kay Lukson. Sa susunod, hindi mo na kailangang mag-abala. Susunduin ko na ang anak ko sa tamang oras. Walang anuman. Magkaibigan na kami ni Butchuan ng maraming taon. Maliit na bagay lang to, dapat lang. Ay, nga pala, yung dinner party ng foundation sa susunod na linggo. Sinabi na siguro sa'yo ni Butchuan, di ba? Nireserve ko na ang pinakamagandang pwesto para sa inyo. Pasensya na, King. Lagi na lang dinadala ni Butchuan. Si manager kang sa mga event. Sinabi niya, darating kami sa tamang oras. Sige, hindi ko na kayo istorbohin. Sunsun, bye. Ihahatid ko lang si Miss Ren. Dito po kayo. Mama, sabi ni Tita Kiuyang, hindi mo na raw ako mahal. Kaya hindi mo ko sinundo. Ikaw ang pinakamahal ni Mama, pati na rin ang kuya mo. Pero ang pagmamahal ay hindi pagkonsinti. Kapag may ginawa kang mali, itatama ka ni Mama. Naiintindihan mo ba? Opo.
Sige, ngayon, humingi tayo ng tawad kay kuya ng maayos. Tara. Anong kailangan nyo? Kuya, sorry. Kasalanan ko yung kanina. Okay lang. Hindi sapat ang sorry lang. Sige na. Yakapin mo si kuya. Huwag kang mag-alala. Hindi kita isusumbong sa tatay ko. Isumbong. Kung wala na kayong kailangan, isasara ko na ang pinto. Hay nako. Akala niya siguro sinusuyo ko siya. Dahil takot akong isumbong niya sa tatay niya. Luxon, sa hinaharap ang kuya mo, ang tanging taong maaasahan mo. Sa buhay mo, una, kailangan mong mahalin si mama. Pangalawa, mahalin mo ang kuya mo. At huli si papa. Alam mo ba? Bakit kailangang mauna? Si kuya kaysa kay papa. Kasi si kuya, paglaki niya, siya ang magiging pinakamayaman sa lahat. Yung tipo ng tao, na sobrang yaman. Basta kasama mo si kuya, masarap ang buhay. Gets mo na ba? Opo, naintindihan ko na. Una, mamahalin si mama. Pangalawa, mamahalin si kuya. Pangatlo, mamahalin si papa. Tama. Ang galing-galing naman ng anak ko. Madam, 1 oras na lang po at hapunan na. Ano po ang plano ninyong lutuin para kay sir? Ano? Ako pa talaga ang magluluto. Nakalimutan niyo na po ba? Umuwi na po si sir. Dati po kayo mismo ang naghahanda ng pagkain para salubungin siya. Ano ba kasing pumasok sa isip ko? Ay, nga pala. Sige, sabihan mo na lang ang cook na maghanda pa ng iba. Cook chicken wings, chicken hot pot, sweet and sour short ribs, at saka isang braised fish. O sige, yan lang lahat. Bahala na siya sa iba. Pero madam kasi, okay lang yan. Sige na. Sige po. Tita Lee, halika, buhatin mo ako sa upuan ko. Sige, iho. Kaninong anak kaya itong walang modo? Mag-sorry ka. Sorry po. Okay lang yun. Anak. Pumunta ka sa taas at tawagin mo ang kuya mo para kumain. Mommy, ayoko na sa iyo. Isusumbong kita kay daddy. Sinipa mo ang puwet ko. Nanay mo ako. Anak kita. Anong masama kung sipain ko ang puwet mo? Kahit puwet ng daddy mo, sinisipa ko. Bakit yung sa iyo, hindi pwede? Mommy, sinipa mo na rin po ba ang puwet ni daddy? Naman, sinipa ko na. At hindi lang isang beses, no. Daddy. Sabi ni mommy, sinipa na raw niya ang puwet mo. Totoo po ba yun? Ah, Yaya Lee, pakitawag na si Luyo para kumain. Sige po, Daddy. Kanina po, sinipa ni mommy ang puwet ko. Sabi niya, sinipa na rin daw niya yung sayo. Talaga po. 真的， Paraan lang yun ni mommy para maglambing sayo. Paraan lang yun ni mommy para maglambing sayo. 不是 Hindi kanya inaapi. Salamat po, Daddy. O sige, ngayong kumpleto na tayo. Kumain na tayo. Mommy, bakit hindi mo ako pinapansin? Kain na. Mommy, ayoko po ng gulay. Subuan mo na po ako. Hindi ba't kaya mo namang kumain mag-isa? Pero dati, ikaw naman po yung laging nagsusubo sa akin. Malaki ka na ngayon. Kumain kang mag-isa. Papa, makinig ka kay mama. 自己 Kumain kang mag-isa. Tita Lee, halika, kuhaan mo ako ng karne. Gusto ko ng tadyang. O CJ, hindi pupunta rito si Tita Lee. Ang galing. Ano nang dapat sabihin? Salamat po, mama. Ayan, mabait na bata. 吃吧。 Salamat. Bochuan, ang underwear mo. Ako mismo ang naglaba. Nakasampay sa kwarto ko. Bochuan, wala nang ikasal tayo. Wala pang nangyayari sa atin.
Ngayong gabi, Shu King, nagpakasal lang tayo dahil nabuntis ka. Sinabi ko na to bago pa tayo ikasal. Maliban sa pagpapalaki sa anak natin, hindi na tayo magkakaroon ng kahit anong pisikal na ugnayan. Kung umaasa ka pa rin sa iba, mas mabuting maghiwalay na lang tayo. Akala ko sumuko na siya. Hindi ko inasahang gagawin niya na naman to. Ha? Ikaw, may kailangan ka. Ibalik mo sa akin ang damit ko. Anong damit? Di ba lahat ng damit mo nasa sarili mong kwarto? Ang mga damit panloob ko. Anong damit panloob? Underwear. Hindi naman ako manyak. Bakit ko naman kukunin ang underwear mo? Kasi, nandyan lang lahat. Ikaw na ang kumuha. Pinag-usapan na natin to bago tayo ikasal. Maliban sa sabay nating pagpapalaki sa anak natin, wala tayong magiging anumang pisikal na relasyon. Pero paulit-ulit kang lumalagpas sa linya. Kaya sa tingin ko, kailangan na nating 100 milyon. Mama, model, halika, tingnan ko. Huwag kang matakot. Nandito na si Mama. Mama, ang sakit. Pumunta tayo sa ospital. Maging mabait ka dito sa bahay, ha? Medyo malala ang sugat ng bata. Kailangan ng mga 5 hanggang 6 na tahi. Kargahin po ng magulang. Huwag kang matakot. Ako na ang kakarga sa kanya. Hintayin mo na lang ako sa labas. Sige na. Masakit pa rin ba? Mama, hindi na po ako magiging makulit. Hindi na po ako magbabangga ng mga gamit. CJ, naniniwala si Mama sa'yo. Ngayon po, pwede ba akong matulog kasama sila Papa at Mama? Samahan ka ni Mama matulog. Gusto ko po kasama sila Papa at Mama matulog. CJ, sa kwarto ko na tayo matulog. Si Luxon sa gitna. Doon na lang tayo sa kwarto ko. Mas malaki ang kwarto ko. Hindi ako makatulog. Alaynan. Ano nga pala yung hindi mo natapos sabihin kanina? Mula ngayon, dito na ako sa bansa mag-stay. At sabay nating palalakihin ang mga bata. Ha? Wala na yung 100 milyon galing sa diborsyo. Mama, ayaw ko na pong maglaro ng kotse-kotsehan. O sige, kay kuya mo ka na lang makipaglaro. Ayoko pong makipaglaro kay kuya. Maraming alam laruin si kuya mo. Di ba sabi mo, aagawin ni kuya ang mga gamit ko. Nakalimutan mo na ba, Mama, yung kahapon? Ano nang sinabi ko sa'yo? Pangalawa, dapat mahalin mo si kuya. Good boy. Sige, puntahan mo siya. Yayain mo si kuya na makipaglaro sa'yo. Mama, ikaw na lang po ang magyaya sa kanya. Okay lang yan. Mahal ka ng kuya mo. Hindi kanya tatanggihan. Kung ayaw mong maniwala, subukan mo. Kuya, pwede mo ba akong samahan maglaro? May usapan na kami ng mga kaibigan ko na mag-basketball. Mama, ayaw ni kuya makipaglaro sa akin. Hay, itong dalawang magkapatid na to. Luyu, saan kayo maglalaro? Diyan lang sa basketball court sa tabi. Pwede bang isama niyo si Luxon? Mabait naman siya. Babantayan ko siya sa gilid. Hindi ko hahayaang manggulo yan. CJ, kita mo na. Pumayag si kuya, di ba?
Tatawagin ko na muna yung iba kong kaibigan. CJ, dali, dali. Pasa mo dito. Tita Shu, alis na po kami. Ang bait naman pala ng kapatid mo, eh. Luxon. Ma, so sorry po. Ayos lang. Mauna na ko. Luxon, sabihin mo kay kuya kung bakit ka nangagat. Hindi kita kuya. At hindi ko sasabihin sa'yo. Umalis ka. Luxon, sabihin mo kay mama, bakit ka biglang nangagat, anak? Hayaan mo na. Umuwi na muna tayo para kumain. Ayokong kumain kasama siya. Luxon. Ayoko talaga. Anong nangyari? Luxon, kukuha tayo ng konti sa mga paborito mong pagkain. Doon na lang tayo sa sala kumain, ha? Patahanin mo na siya. Babalik na ako sa kwarto. Mama, inaantok na po ako. Edley. Madam, dalhin mo si Luxon sa taas para kumain at matulog muna. Sige po. Young Master, huwag ka nang umiyak, ha? Kakargahin ka ni ate. Halika, bumaba ka na. Ano bang nangyari dito? Kanina kasi dinala ko si Luxon para panoorin si Luyu na maglaro. Pagtapos ng laro, bigla na lang kinagat ni Luxon ang kaibigan ni Luyu. At sinabi pa niyang, hindi niya raw kapatid si Luyu. Kakausapin ko si Luyu. Teka, huwag kang pumunta. Wala siyang kinalaman dito. Ewan ko ba sa batang iyon, kung anong sumpong. Ano? Kumain na muna tayo. Mama, siya po. Sinong siya? Si kuya po. Baka pumasok na sa eskwela ang kuya mo. Bakit? Isasama pa po kaya ako ni kuya maglaro ulit? Siguro hindi na. Kasi sinaktan mo ang damdamin ng kuya mo. Model, siguradong galit si kuya. Bakit naman magagalit si kuya? Wala naman akong ginawang masama. Bakit ka nangagat kahapon? Inaaway kasi nung matangkad si kuya. Binangga niya si kuya hanggang matumba. Tapos sinuntok pa niya si kuya. Tinutulungan ko lang naman si kuya. Bakit ako pinagalitan ni kuya? Halika. Pasa. Yung pagkatumba ni kuya, normal lang yon sa laro. At tungkol naman sa pagsuntok sa kanya. Biruan lang yon ng magkakaibigan. Hindi yon pang-aaway. Pero sabi ni Tita Kiuyang, hindi raw kami tunay na magkapatid ni kuya. Aagawin daw ni kuya ang mga gamit ko. Sabi niya huwag daw akong makipaglaro kay kuya. Kaya pala hindi magkasundo ang magkapatid. May iba pa palang may kasalanan. Niloloko ka lang ni Tita Kiuyang. Tunay kayong magkapatid ni kuya. Pero, sabi ni Tita Kiuyang, anak daw ako ni mommy. Pero si kuya, hindi raw galing kay mommy. Kaya hindi raw kami tunay na magkapatid ni kuya. Totoo ngang hindi ako ang nanganak sa kuya mo. Pero, anak naman siya ni daddy. Ha? Isa galing kay mommy, isa galing kay daddy. Di ba ibig sabihin noon? Kayo ay tunay na magkapatid. Pero sabi po ni teacher, lahat daw po ng bata galing sa mommy nila. Nakakapanganak din po ba ang mga daddy? Naman, iba ang daddy mo sa lahat. Kaya niyang mga anak. Ha? Pero itong bagay na to, hindi mo to pwedeng sabihin kahit kanino. Kapag nalaman to ng ibang tao, hulihin ng mga pulis ang papa mo. Mama, mali po ako. Magsusorry po ako kay kuya. CJ, bilang premyo para sa'yo, ililibre ka ni mama ng ice cream, gusto mo? Mama, pwede po ba yung ice cream na mataas? Hindi pwede. Sobrang mahal noon. Yung mura lang ang kakainin natin. Tara. Oh, bakit ka bumalik? May kukunin lang akong dokumento. Sapat pa ba yung pera? Ha? May pumasok sa account, 500,000 piso.
Wow, salamat, Daddy. Tara na, anak. Ngayon, ililibre ka ni Mama. Noong ice cream na mataas. Yehey! Salamat, Daddy. Tita Lee, pakidala nitong ice cream para kay Luyu. Pakilagay na lang sa ref. Sige po, Madam. Mama, gusto ko po ng sweet and sour fish. Hintayin muna nating umuwi si kuya mo. Sige po. Madam, ayaw niyo po ba ng ulam ngayon? Bakit po hindi niyo pa ginagalaw ang pagkain niyo? Tita Lee, kailan uwi si Luyu? Nasa eskwelahan po si Sir. Alam ko. Ang ibig kong sabihin, anong oras siya uwi galing sa klase? Madam, nagbo-board na po si Sir Luyu sa school. Nagbo-board na. Bakit hindi mo sinabi agad? Pagkakatanda ko, nasa junior high na siya ngayon. Hindi naman siguro kailangan ng evening class, di ba? Bakit nakadorm pa siya? Madam, kayo po. Ako, bakit? Kayo po ang nagsabi na naiinis kayo sa panganay ninyo kapag nasa bahay. Kaya niyo po siya pinag-dorm. Tita Lee, sila Luyu, pagkatapos ng klase nila sa hapon. Anong oras sila pwedeng lumabas para kumain? 5:30. CJ. Luyu, dito. Sino yan, Luyu? Ang ganda niya, Itong bata sa tabi niya at saka ikaw. Magkamukha kayo, Ate mo at pamangkin mo. May gagawin pa kasi ako. Mauna na kayo. CJ. May kailangan ka sa King. Siya ang may kailangan sa'yo. Sorry. Kuya. Sorry. Hindi dapat ako nagalit sa'yo. Nangagat si Lukson noong araw na iyon. Kasi akala niya may nambubuli sa'yo. Kaya siya nangagat. Kuya, huwag ka nang magalit, please. Nagpaluto ako kay Tita Lee ng paborito mong sweet and sour spare ribs. Umuwi na tayo para sabay tayong kumain. Sweet and sour spare ribs. Yan ang paborito mong ulam. Hala, ang paborito ni Kuya ay braised eggplant. Uwi na tayo. Ako ang may mali noon. Gusto ko ring humingi ng tawad sa'yo. Hindi ko dapat hinayaang mag-dorm ka. Kuya, sumama ka nang umuwi sa amin. Sasabihan ko si Tita Lee na iyong sweet and sour pork ribs, palitan ng braised pork, at ng paborito mong pritong talong. May usapan na kasi ako sa mga kaklase ko ngayon. Kakain kami sa labas, kaya hindi na ako sasama sa inyo umuwi. Ito pala yung binili ko kahapon. Ice cream para sa'yo. Ihintayin ka namin sa bahay. CJ, salamat. Mama, gusto ko po niyan. Tara na, reward mo. Kuya, pabili po ng 2 starch sausage. Sige po. Heto, 2. Nahanap mo na ba yung earphones mo? Hindi pa, Hanapin mo na lang ulit ng mabuti. Kasi sa tingin ko, si Luyu, parang hindi naman kayang magnakaw. Hindi naman siya mukhang magnanakaw. Yung suot niyang sneakers. Narinig ko mahigit 10,000 raw yon. Kaya imposibleng. Nanakawin niya yung earphones mong mahigit 200 lang, di ba? Noong weekend, si Luyu lang ang mag-isang nasa classroom. Tapos sakto, nawala ang earphones ko. Kung hindi siya ang kumuha, sino pa? Oh, Saka. Sino bang nagsabi sa'yo na ang mga mayayaman ay hindi nagnanakaw? Hello po. Heto na po ang starch sausage ninyo. Sige po. Salamat po, Ale. Walang anuman. Mama, ito po sa'yo. Uwi na po tayo. Tita Lee. Madam. Si Luyu po sa eskwelahan. Kumusta po ang pakikisama niya sa mga kaklase niya? Okay naman po siguro. Mataas po ang grades niya. Tapos gwapo pa. Gustong-gusto siya ng mga babae sa klase nila. Paano naman po ang mga kaklase niyang lalaki? Gusto rin siguro siya ng mga lalaki. Napakabait po ni Yu. Dati, noong nag-abroad sila ng lola niya. Pagbalik niya, binigyan niya ang buong klase. Bawat isa sa kanila, binigyan niya ng earphones na hindi nabibili dito sa bansa. 1,000 mahigit po ang isa noon. Earphones. Opo. Speaking of which, may nakalimutan pala ako. Ngayong Huwebes, may parent-teacher conference sa school ni Yu. Ang lola niya, may lakad daw sa araw na iyon kaya hindi makakapunta. Sinabi niya na ako na lang daw po ang pumunta. Ay, muntik ko nang makalimutan. Huwag ka nang pumunta. Auntie Lee, ako na ang pupunta.
Madam, kayo po ba ang pupunta sa parent-teacher conference ni Luyu? Sige po, Madam. Hello po, Teacher Zhang. Ako po ang ate ni Luyu. Itong linggo kasi, pag-uwi ni Luyu, halatang halata po na may problema siya. Pero ayaw niyang sabihin kung ano iyon kahit anong itanong namin. Sobra na po talaga ang pag-aalala namin. Baka po sa school. May nangyari sa kanya. Ang batang to, hindi man lang sinabi sa pamilya niya. Ganito po kasi iyon. Nawawala po ang earphones ng kaklase niyang si Lixincheng. Pero yung palamuti ng earphones, nakita po sa loob ng desk ni Luyu. Kaya, Teacher Zhang, impossible pong magnakaw ang Luyu namin. Pero ngayon, silang dalawa, hindi na po magkasundo dahil sa nangyari. At makakaapekto pa to sa pag-aaral nila. Tama po kayo. Handa po akong magbayad para bilhan ng bago si Lixincheng. Okay lang po ba yun sa inyo? Yuhum. Para wala na pong gulo, di ba? Pero, Teacher Zhang, may gusto pa po sana akong hilinging pabor sa inyo. Nga pala, Luyu, yung kay Lixincheng, nahanap na ba yung bulok niyang earphones? Di ko alam. Bakit parang mas nag-aalala pa ako sa'yo? Sa totoo lang, sinadya ka talagang idiin ni Lixincheng. Ikaw pa man din ang young master ng pamilya Lu. Talagang pagnanakawan mo pa siya, para lang sa isang lumang earphone na 200 ang halaga. Inggit lang yan sa'yo, kasi mas mataas ang score mo sa kanya nung midterms. Mas gwapo ka pa sa kanya. Para sa akin, kasalanan yan lahat ng madrasta mo. Kung hindi ka lang niya pinilit na mag-dorm, di sana walang ganitong problema ngayon. Teka, bakit kamukha niya si Shu Qingqing? Sino? Wala. Magsisimula na ang klase. Pasok na tayo sa classroom. CJ. Magnanakaw. Mga estudyante, may anunsyo ako. Lixincheng, nahanap na ang earphones mo. Halika't kunin mo na. Madam, hindi po sa akin ang earphone na to. Ito na nga yung earphone mo. Napulot ito ng dorm manager. At personal niya itong ibinigay sa akin. Madam, hindi po talaga to yung earphone ko. Lixincheng, sa pagkakaalam ko, hindi ba? Yan yung earphone mo. Anong problema mo? Nahanap na nga yung earphone, ayaw mo pang kunin. Bakit? Balak mo bang ituloy pa ang pagpaparatang kay Luyu? Nga, nahanap na nga yung earphone niya. Nga, Lixincheng, nahanap na ang earphones mo. Bakit ayaw mong kunin? Yun na nga, sinabi nang hindi yan ang earphone ko. Hindi sa akin ang earphones na to. Lixincheng, bakit ka sigurado na hindi sa'yo ang earphones na to? Kung ganon, nasaan ang earphones mo? Sabi ko na nga ba, hindi ito ang earphones ko. Kasi yung sa akin, matagal ko nang. Sinabi ko na, ano ba to? Magsalita ka. Lixincheng, matagal mo nang ano ang earphones mo. Itinago mo. Sige na. Lixincheng, pwede mo bang sabihin kay teacher kung nawala ba talaga ang earphones mo o hindi? Pasensya na po, teacher. Bigla ko pong naalala. Nahanap ko na pala ang earphones ko. Masyado po kasing abala sa pag-aaral nitong mga nakaraang araw. Kaya nakalimutan ko. Pasensya na po, teacher. Nakaabala pa po ako sa inyo. Pasensya na rin, mga kaklase. Naabala ko pa kayo. Kung matagal mo na pala itong nahanap, mabuti naman yon. Pero, pinagdudahan mo si Luyu. At hindi naging maganda ang epekto noon sa kanya. Kaya gusto kong humingi ka ng tawad sa kanya. Pasensya na. Luyu, nagkamali ako. Mali ang pagbintangan kita. Okay lang. Sige na. Ipagpatuloy niyo na ang pag-aaral. Ang usapang ito, ayoko nang marinig pa ulit. Luyu, samahan mo ako sa labas sandali. Oh, Yu, nakabalik ka na pala. Magpapaluto ulit ako kay Chef Liu. Ng paborito mong ginisang talong. Nakauwi ka na pala. Opo. Yung tungkol sa headphones. Salamat, ha. Walang anuman. Saka, nakausap ko na ang teacher mo. Sa tingin ko, mas mabuti kung lumipat ka na lang ng dorm. Sige po. Kain na tayo. Tara na. Kain na. Tara. Hello. Ay, Luyu. Pakiusap, pumunta ka rito. Nandito kasi ang lola ni Lixincheng. Nanggugulo siya at gustong makausap ang guardian ni Luyu. Sige, naintindihan ko. Papunta na ako.
Teacher Zhang, pinapunta niyo raw po ako. Ano po yon? Ikaw ang guardian ni Luyu, di ba? Paano mo ba pinalaki ang anak mo? Itong si Cheng. Nakalimutan lang naman niyang sabihin na nahanap na niya yung headphones. Tapos kayo, pinilit niyo pa siyang mag-sorry. At saka, piniling niyo pa sa teacher na ilipat siya ng dorm. Walang ginawang masama ang apo ko. Kung may dapat lumipat, kayo yon. Lola, kumalma lang po kayo. Sige po, ikaw si Lixin Cheng, tama. Tatanungin kita, tungkol dito, sigurado ka bang wala ka talagang ginawang mali? Lola, tama na po. Dahil po talaga sa kapabayaan ko. Kaya patuloy na napagkamalan si Luyu. Kita niyo po, Lola. Si Lixin Cheng na mismo ang umamin. Palipatin ng dorm kung sino ang may kasalanan. Wala namang sigurong problema doon, di ba? Anong sa tingin ninyo? Nako, ang puso ko. Alam niyo ba kung gaano kahirap? Napalakihin siyang mag-isa. Teacher Zhang. Dahil ba mayaman ang pamilya nila? At ayaw niyong masagasa? Kaya, ginigipit ninyo itong si Xiao Cheng namin. Para lumipat ng dorm, di ba? Napakawalang katarungan. Aray. Aray. Ang sakit. Lola. Huwag po kayong ganyan. Aray ko. Aray. Sumasakit din ang tiyan ko. Naku. At ni Luyu. Anong nangyayari sa'yo? Wala pang ang 2 buwan ang tiyan ko. Maselan pa naman ang pagbubuntis ko. Sabi ng doktor, bawal akong mainis. Buntis. Pero itong si Luyu namin, ganito na lang kung pagbintangan. Natataranta ako. Hay, hindi ko na talaga kaya. Luyu, alalayan mo ang ate mo. Bilis, alalayan mo si ate. Hindi, dalhin na muna natin siya sa ospital. Hindi pwede. Kailangan maayos to ngayon din. Teacher Zhang, kung hindi talaga kaya, tumawag na lang tayo ng pulis. Hayaan nating pulis ang umasikaso nito. Hayaan na lang ninyo. Ako na lang ang lilipat. Sige na, kami na ang magpaparaya sa pagkakataong ito. Hindi pwede. Kailangan pa ring tumawag ng pulis. Ano ka bang bata ka? Sinabi ko nang hindi na namin papatulan, di ba? Bakit ba ayaw nyo pa kaming tigilan? Anong ibig niyong sabihin na hindi nyo napapatulan? Hindi naman ang Luyu namin ang may kasalanan. Basta, mahirap kang kausap. May lakad ako ngayon. Teacher Zhang, kung gusto mong magpalit, sige, magpalit ka na. Tara na, hindi maaari. Hanggat hindi nare-resolba ang gulong ito ngayon. Walang sinuman ang aalis. Lixin Cheng, ikaw mismo ang nagkamali. Bakit hindi mo ipaliwanag ng maayos sa pamilya mo? Hinahayaan mo pang mag-iskandalo ang lola mo rito. Pasensya na po talaga. Hindi ko po alam na darating ang lola ko ngayon. Siya kasi ang naglalaban ng kumot ko. Doon niya lang nalaman na lumipat na pala ako ng dormitoryo. Kaya hinanap niya si Teacher Zhang. At ni Luyu. Kami po ang nagkamali ngayon. Humihingi ako ng tawad sa inyo. Matanda na po kasi ang lola ko. Medyo magulo na siyang mag-isip. Sana po ay huwag niyo na siyang patulan. Ako na po ang magpapaliwanag sa kanya pag uwi namin. At ni Luyu. Siguro. Hayaan na lang natin. Mukhang lahat talaga ng tao ay mahilig kumampi sa mga dehado. Kahit pa sila ang may kasalanan. Teacher Zhang, ang nangyari ngayon pwede ko nang palampasin. Pero sa susunod, ayoko nang makitang may kahit sino. Nagagamitin ang isyong ito para siraan si Luyu. Hindi porket nagpakita ka ng kahinaan. Mabubura na ang mga nagawa mong mali. CJ. Lola, hayaan nyo na, aalalayan ko na po muna kayo palabas. Sige na, bumalik ka na rin sa klase mo. Dadalhin muna kita sa ospital. Tatawagan ko lang muna si Papa. Alam ba niya na buntis ka? Hi, huwag kang tumawag. Hindi mo ba nahalata na umaarte lang ako? Di ba't sinenyasan na kita kanina? Halata namang ginagamit lang ng matandang iyon ang edad niya. Ang tawag dito, talunin ang mahika gamit ang mahika. Tingnan mo nga ang sarili mo. Ikaw pa man din ang bida. Yung ibang mga bida, ang gaganda ng buhay sa school. Bakit pagdating sa'yo, nagpapabuli ka pa? Ano? Wala. Bakit sinabi mong ate kita? Alangan namang sabihin kong step mo ako, di ba? Kasi naman, sobrang bata ko kasing tingnan. Walang maniniwala kung sasabihin kong nanay na ako. Paano? Teka, parang may mali. Wala. Okay naman. Pumasok ka na sa klase mo. CJ. Teacher Zhang. Teacher Wen. Anong problema ng mga estudyante mo sa klase? Naku, wag mo nang tanungin. Sa dorm nila sa gabi, may isang humihilik ng malakas matulog. Tapos hindi pa mahilig maghugas ng paa. Kaya naistorbo talaga ang tulog ng mga kasama niya. Ang dami talagang abala pag sa dorm nakatira. Talaga naman. Madam, hindi niyo po kasi alam. Ang mga lalaki sa edad na iyan, napakalakas kumain. Kasi po kasagsagan ng paglaki nila iyan.
Huwag niyo pong tingnan na malaki itong mangkok. Ang totoo po niyan. Kulang pa yan kay Yu. Kasi si Yu doon sa school. Siguradong hindi nakakakain ng maayos. Tingnan niyo, pumayat na naman siya. Madam, huwag niyo po sanang masamain, ha? Itong sinasabi ko, wala po akong intensyon na sisihin kayo. Ganon pala. Medyo payat nga siya. 有点瘦。 Tapos na kong kumain. Sige, kain lang kayo ng dahan-dahan. Hello, may oras ka ba? May gusto kasi akong sabihin sa'yo. Ano yun? Hello, may oras ka ba? May gusto kasi akong sabihin sa'yo. Ano yun? Kasi, noong nawala ka, di ba? Medyo nataranta ako. Tapos yung ugali ko hindi rin naging maganda. Kaya madalas kaming mag-away ni Luyu. Tapos, pinilit ko pa siyang sa school na tumira. Pero ngayon, nakabalik ka na, di ba? Bumalik na ulit ako sa sarili ko. Kaya naisip ko sana, napauwiin na si Luyu dito sa bahay. CJ, ikaw ang masusunod. Talagang hindi mo kilala si Luyu. Pinatira ko muna siya sa school. Alam ko, pero sa tingin ko, ang pagdorm ay hindi naman masamang bagay. At least, may develop. Ang pagiging independent niya. Kahit na hindi masamang bagay ang pagdodorm. Sa tingin ko, mas mabuti pa rin. Kung pauwiin na lang natin si Xiaoyu. Kasi hindi rin naman maganda ang kondisyon ng dorm sa school. Pati yung pagkain sa canteen. Hindi kasing sarap ng luto sa bahay. Ang laki na ng ipinayat ni Xiaoyu. Naaawa na nga si Tita Lee sa kanya. May mga bagay kasi na hindi ko masabi ng direkta kay Xiaoyu. Kaya gusto ko sanang humingi ng tulong sa'yo. Pakiusap, kumbinsihin mo siyang umuwi na. CJ, ako nang kakausap sa kanya. CJ. Shu King. Bakit? Pinapauwi tayo ni Mama bukas sa lumang bahay. Ah, CJ. Dad, pinapatawag niyo raw po ako. Halika, maupo ka. Bakit bigla mo namang naisipang mag-dorm? Wala lang po. Gusto ko lang pong subukan. Ngayong nasubukan mo na, umuwi ka na lang sa bahay. Nag-aalala sa'yo ang tita Shu mo. Baka daw hindi ka nakakatulog ng maayos sa school. Pumunta pa siya rito kanina para kausapin ako. Para pakiusapan akong kumbinsihin kang umuwi na. Teacher Zhang, yung nangyari ngayon palalampasin ko na. Pero, sana sa susunod, ayoko nang makita pa na may gagamit sa isyong ito para siraan si Luyu. Sige po. Lola, miss na po kita. Algo, ang mabait kong apo. Halika, panganay kong apo. Hayaan mo ring halikan ka ni Lola. Lola, tingnan niyo po, ang laki-laki ko na. Kahit gaano ka pa kalaki, apo ka pa rin ni Lola. Mas okay pa noong bata ka. Kung kailan gustong humalik ni Lola, pwede. Lola, ako na po ang hahalik sa inyo para kay kuya. Naku, anong nangyari rito? May benda na. Dalhin na kaya natin ulit sa ospital para matingnan. Ayoko pong pumunta sa ospital. Dr. Chen, halika rito, dali. May masakit po ba? Itong batang to. Tingnan mo ang nangyari. CJ, okay na. Anong klaseng ina ka ba? Hinayaan mong masugatan ng ganito kalala ang anak mo. Hindi ko naman pwedeng. Itali siya sa bewang ko palagi, di ba? Anong klaseng pananalita yan? Kung binigyan mo lang sana ng pansin, at binantayan ng maigi ang bata, hindi sana siya magkakaganyan. Ah, sige, sa susunod, itatali ko na siya. Sa bewang ko. At tingnan mo nga, Yang. Sarili mo kung ano-anong sinusuot mo. Ang asawa ng panganay na anak ng pamilyang Lu. Kung manamit parang bata. Paano na lang kung lumabas ka? Pagtatawanan ka lang ng mga tao. Ngayong kasal ka na sa isang Lu. Umayos-ayos ka naman sa pagkilos mo. Mahal, hindi ba bagay sa akin to? Napapahiya ba kita? Bagay naman sa'yo. Mahal kong biyanan. Narinig niyo ba? Kita niyo, mismong anak niyo na ang nagsabing maganda. Nay, sa pagkakataong ito, wala siyang kinalaman dito. Si Luxon mismo ang nasugatan dahil sa pagiging malikot niya. Normal lang naman sa mga bata na masugatan. Huwag na po kayong mag-alala. Anong nangyayari sa mag-amang to ngayon? Sabay pa siyang kinakampihan. Maupo na kayong lahat. Kumain na.
Luxon, tandaan mong ubusin ang lahat ng gulay sa mangkok mo, ha? Dahan-dahan lang. Baka magulat ang mahal kong apo. Luyu, naalala ko yung teacher mo sa eskwelahan. Sinabi niya sa'yo, na kaya ka tumangkad ng ganyan ay dahil mahilig kang kumain ng gulay. Di ba? Siguro. Nga. Kung ganoon, sa'yo na lang lahat ng gulay na to. Mukhang si Luxon paglaki niya. Magiging isang pandak na lang na hindi natatangkad. Dali na, kainin mo na. Ang galing. Yang ganyang klaseng diskarte. Nasubukan na rin naman dati. Hindi talaga umubra. Ha! Umepekto nga. Ang bait-bait talaga ng aming Luxon. Siyempre, anak ko yan. Good boy. Kain ka pa. Madam, kailan pa naging ganito kahusay ang yaong madam? Nga, gusto ko ring malaman. King, 4 na taon ka ng kasal kay Bochuan. Kailan niyo balak sundan ng babae? Ha! Yung sa kapitbahay nating si Tita Du. Yung apong babae niyang si Yuan. Ang bait-bait, di ba? Mabait nga talaga siya. Hay! Paano kaya kung si Yuan at si Luxon ay pagkasunduin na habang mga bata pa? Siguradong hindi pwede si Luyu. Malaki ang agwat nila ni Yuan. Mama, ano po yung child betrothal? Ang child betrothal ay yung... Hoy, huwag kang magturo ng kung ano-ano sa bata. Bochuan, ang pinakamalaking pagsisisi ko sa buhay ko ay na hindi ka nabiyayaan ng anak na lalaki't babae. Mama, di ba ako na po yung anak nyo? Bochuan, ang pinakamalaking pagsisisi ko sa buhay ko ay na hindi ka nabiyayaan ng anak na babae. Ma, ako po mismo ang may ayaw. Ayaw ko na pong sundan. Luxon, gusto mo ba ng isang kasing cute ni Yuan na little sister? Luxon, kung bibigyan ka ni mama ng little sister, at kung ayaw din niyang kumain ng gulay, bilang kuya niya, kailangan mong ubusin lahat yon para sa kanya, ha? Lola, ayaw ko po ng sister. Luyu, ikaw, gulay. 2 po. Lola, ayoko rin naman po. Ang buti mong anak. Salamat sa'yo. Walang anuman. Mama, ang bait. Xiao Yu, salamat din sa'yo. Ilset, walang anuman. Anong problema? Wala lang. King, tingnan mo, ang cute-cute ng mga batang babae na to. Hindi sila kasing kulit ng mga lalaki. Sorpresa! Mama, tingnan niyo po. Ito po ang apo niyong babae na inihanda ko. Lola, maganda po ba ako ng ganito? Ay, Diyos ko po. Bakit ganyan ang suot mo? Sabi po ni Mama, hindi na raw po niya matutupad ang hiling ni Lola. Kaya ako na lang daw po ang tutupad ng pangarap niyo. Shu King, bakit mo binihisan si Luxon ng ganyan? Hubarin mo sa kanya ang bestida, bilisan mo. Mama, alam ko pong gustong-gusto niyo ng magkaapo ng babae. Pero, may mga bagay po kasi, na wala na akong magawa. Kasi, si Bochuan po. Anong problema kay Bochuan? Si Bochuan po. Gusto man po niya, pero kinakapos na siya sa lakas. Mama, may mga bagay po talaga, na hindi ko kayang gawin ng mag-isa. Nahihirapan na po ako. Mama, huwag ka munang umiyak. Makakahanap din tayo ng paraan. Ay, nga pala, yung pinsan ng pinsan ko. Eksperto siya sa ganyang bagay. Mama, huwag po muna kayong padalos-dalos. Tandaan po natin, si Bochuan ay presidente ng Lu Group. Kapag kumalat to, ang pangit tingnan. Ang ganda-ganda pa rin, oh. Oh, sige na. Teka, sandali. Iuwi mo too. Pag uwi mo, sabihin mo sa katulong na gabi-gabi. Ilaga to para ipainom kay Bochuan. Kung magtanong siya, sabihin mo gamot to para sa sikmura niya. Hindi po. Mama, wag na lang po siguro. Masama rin po kasi ang anumang gamot pag nasobrahan. Isa pa po, si Bochuan. Anong gamot? Anong gamot yan? Daddy, sinusundo mo ba kami ni Mommy?
Bakit ganyan ang suot mo? Si mommy po ang nagbihis sa akin. Sabi po ni mommy, gusto na raw po talaga ni Lola ng apo na babae. Pero hindi niya po yon maibigay. Kaya ako na lang daw po muna. Para matupad ang hiling ni Lola. Ano ba yung gamot na yan? Wala to. Ito. Ano, nag-aalala lang si mama sa'yo. Alam niyang may sakit ka sa sikmura. Kaya. Pero sa tingin ko pa rin, na masama ang sobrang gamot. Model, pinag-isipan ko ng mabuti at sa tingin ko, mas healthy pa rin ang food therapy. Kaya itong gamot na to, mas mabuting huwag na lang nating inumin. Ma, pumunta ako ngayon, para sabihin po ulit sa inyo, na hindi na po talaga ako mag-aana. Kaya sa susunod, hindi niyo na po kailangang hanapin si Xiaoshu. Alam ko, anak, bahala ka na. Yung asawa mo, kinausap na ako. Kahit hindi naman ganun kalaking bagay. Pero kung magpapatuloy yan, hindi maiiwasan na magkalamat ang pagsasama nyo. Kaya naman, mas mabuting magpatingin na kayo. Nasabi na sa akin ni Mama, huwag kang mag-alala. Ha? Anong sinabi? Ipapaliwanag ko sa'yo pag uwi natin. Ma, aalis na po kami. CJ. Sir, ako na po. Magsalita ka. Anong nangyari? Kasi wala na kasi akong ibang paraan. Kaya sinabi kong ikaw. Yung hindi pwedeng magkaanak. Kung inayos mo lang sana to. Di sana hindi ko na kailangang pag-aksayahan pa ng panahon. Ina, ako na ang hindi umayos nito. Nakausap ko na si Mama kanina. Hindi ka na niya kukulitin. Mas mabuti naman kung ganoon. Baby, I'm falling over you. Pero ang reputasyon ko, nasira talaga dahil sa'yo. Hindi mo ba dapat bayaran ako para doon? Wala akong pera, Hindi pera. Pero may utang kang kapalit sa akin. Anong kapalit? Hindi ko pa naiisip. Utang mo muna. Bakit ang dami namang extracurricular classes dito? Pasok. Madam, tumawag po ang calligraphy teacher ng senorito. Tinatanong po kung kailan papasok ang senorito sa klase niya. Edley. Siguro. Cancel na lang natin lahat ng mga class na to. Ha? Pero madam, itong mga teacher na to, kayo po mismo ang naghirap maghanap, at malaki po ang binabayaran niya taon-taon. Ang tennis, 20,000 bawat session. Ang piano, 50,000 bawat session. Ang calligraphy ang pinakamahal, 80,000 bawat session. At lahat po ng mga teacher na to, sarili niyong pera ang pinambayad niyo. Kung hindi po papasok ang senorito, hindi po ba't masasayang lang ang pera? Ang sinasabi mo, ako, mismo, ang nagbayad. Opo. Bukod pa doon sa 500,000 na binigay ni Lubochuan ilang araw na ang nakalipas. At sa 1,000,000 allowance kada buwan. Saan napunta lahat ng yon? Cancel ang klase. Kailangang cancel. Itira lang natin yung mga gusto ni Lukson. Sige po. Pagkatapos cancel ang mga klase, dodoble agad ang savings ko. Mahal kita, hubby. Sakto, mag-easy shopping ako para sumaya naman ako. Shu King. Aba, may pambili ka pa pala ng damit galing sa ing. Magkakilala ba tayo? Ayan, napipikon na. CJ, naiintindihan ko. Kasi naman, yung hinira mo sa ate kong pinsan. Yung 30 milyon, hindi mo pa binabayaran hanggang ngayon. Kaya normal lang na ayaw mo kong makita. Kung ako ang tatanungin. Yang ganyang bag na halatang halata namang peke. Huwag mo na sanang dinadala sa labas. Sa bagay, wala ka namang pakialam. Pero si Kuya Butchuan ang napapahiya sa'yo. Ganon ba? Pero itong bag na to, regalo to sa kinang asawa ko. Ibig sabihin, naloko siya. Tiete, asa namang bibilhan ka ni Kuya Butchuan ng ori? Huwag ka nang magkunwari. Hindi pwede. Tatawagan ko siya para itanong mismo. Huwag kang mag-alala. Sasabihin ko sa kanya na ikaw ang nagpaalala sa akin. Hubby, Alaynan, bakit ka napatawag? Wala naman. 30 milyon. 1,000,000 allowance kada buwan. Kahit hindi ako kumain o uminom, 3 taon bago ko mabayaran lahat yon. Yung ibang napupunta sa loob ng libro para magpasarap sa buhay. Pero ako, puro utang na hindi matapos-tapos ang hinaharap ko.
Sir, tingnan niyo po si Madam. Matamlay po siya mula nang umuwi kaninang hapon. Halos hindi rin po siya kumain ng hapunan. CJ, anong problema? Wala. Hindi mo ba gusto ang pagkain? Inaway ka ba ni Lukson? Oh. Meron ka ngayon. Lubochuan. Ikaw, paano mo kinita ang una mong malaking pera? Unang malaking pera? Wala. Pagka-graduate ko, ako na agad ang humawak sa kumpanya ng pamilya namin. Lumabas ka na. Gusto kong mapag-isa. Pwede mo bang sabihin sa akin kung anong nangyari? Kahit sabihin ko pa, hindi mo maintindihan. Pumasok sa alipay. 1,000,000 yuan. Lubochuan. Bakit ka biglang nagpadala sa akin ng 1,000,000? Sir Lu, tungkol sa handaan sa Makalawa, yung pambili ng damit ni Manager Kang. Sa personal account niyo pa rin po ba ibabawas? Sa handaan na ito, hindi na kailangang pumunta ni Manager Kang. Pambili ng damit, maihandaan sa Makalawa. Gusto mo bang sumama sa akin? Ang ganda. Siyempre naman. Bagay na bagay talaga si Mr. at Mrs. Lu. Kung yung necktie lang sana ni Mr. Lu ay pinalitan ng asul, mas babagay sana kay Mrs. Lu. Bakit? Meron ba kayong asul na necktie dito? Meron po, Sir Lu. Grabe, sobrang bagay ni Sir Lu at ng asawa niya. Ayos na to. Ganito na lang. Sa tingin ko, itong si President Lu. Hindi naman pala nakakatakot tulad ng sinabi mo. Kasi, kaunti pa lang ang alam mo. Kung si President Lu ay walang kamay na bakal, sa tingin mo ba makakarating siya sa Lu Group? Sa posisyon niya ngayon. Sa susunod na makita mo ulit si President Lu, ingatan mo iyang bibig mo. President Lu, sa wakas, dumating din po kayo. Sige, mag-usap muna kayo. Kukuha lang ako ng pagkain. CJ, tawagin mo lang ako kung may kailangan ka. CJ. Kaya sa tingin ko, mas maganda pa rin yung sa kanila. Ay, nagkataon naman. Nagkita na naman tayo. Hay nako, Shu King King. Ang kapal din talaga ng mukha mo. Ang kapal din talaga ng mukha mo. May invitation ka ba para pumasok dito? Magkaka-invitation yan. Baka sumingit lang yan para makapasok. Sigurado akong pumasok lang yan ng patago. Sa isang ingranding party na tulad nito, mas gugustuhin pa ni Kuya Bochuan na isama ang empleyado niya. Kaysa sayo, Shu King King, hindi kaya nandito ka para gumawa ng eksena. Nga, tuwing pupunta si Kuya Bochuan, sa mga party, laging si Manager Kang ang kasama niya. Baka type na niya si Manager Kang, no? Sabi ng kuya ko, balak daw ni Kuya Bochuan na promote si Manager Kang. Shan. Huwag kang magsalita ng kung ano-ano. Si Manager Kang ay empleyado lang ni Bochuan. Hindi porket maganda si Manager Kang. Kung ano-ano na ang iisipin mo. King, huwag kang masyadong mag-isip. Si Manager Kang at si Bochuan, siguradong boss at empleyado lang ang relasyon nila. Pasensya na, ha? Si Lu Bochuan ang nagmakaawa sa akin na pumunta sa party na to. Kaya sinamahan ko lang siya. Gusto niyong lahat si Lu Bochuan, no? King, masyado ka lang nag-iisip. Kaming lahat, mula pagkabata, kasama na naming lumaki si Bochuan. Purong pagkakaibigan lang talaga ang meron kami. Ano ngayon? Gusto ko si Lu Bochuan. Kung hindi mo lang ginamit ang anak niyo para makuha siya, baka ang pinakasalan ni Kuya Bochuan ay ako. Ah, ganun. Pakakasalan mo si Lu Bochuan. Papayag ba iyang mga kapatid mo? O baka naman, ikaw ang kerida, tapos sila ang pang-apat at panlima. Ano nang pinagsasasabi mo? Hindi naman gusto ng dalawa si Kuya Bochuan. Pero nakita ko na, yung mga malalanding message na pinadala nila kay Lu Bochuan. Anong ibig mong sabihin? Di ba sabi mo ayaw mong magpakasal? Di ba sabi mo hindi mo makalimutan ang first love mo? Bakit bigla mo na lang nagustuhan si Lu Bochuan? Shan, pakinggan mo muna ako.
King. Hindi ko akalain na si Bochuan pala. Hahayaan kang tingnan ang phone niya. Mukhang ang relasyon ninyong dalawa ay lalong gumaganda. Dahil dyan, panatag na ako. Hindi ko naman nakita. Nabanggit lang sa nobela. Ang ganda nga ng relasyon namin. Miss Ren, yung utang kong 30 milyon sa'yo, ibabalik ko sa lalong madaling panahon. Sama na, manahimik kayong lahat. Niloko nila akong dalawa. Gusto naman pala nila si Kuya Bochuan. Pero pinaikot-ikot lang nila ako. Silang lahat. Ang pagtingin nila sa kuya mo ay parang sa kapatid lang. Bakit ka naman basta-basta na lang? Nagpa-provoke kay Shu King. Talaga ba? Kasama rin ako sa collaboration natin noon. 是好长时间没见了。是下次咱们可以提前约一下。对呀。 Manager Kang. Bakit ka nandito? Manager Kang. Tinatanong ka ng boss mo. Bakit ka nandito? President Lu. Si Assistant Su po ang nagsabi. Nasamahan ko raw po kayo sa banquet ngayong gabi. Ganoon ba? President Lu. Dapat sinabihan ka na ni Assistant Su. Hindi mo na kailangang pumasok. Pasensya na, President Lu. Nasira ang phone ko. Hindi ko natanggap yung message. President Lu. Mukhang hindi seryoso sa trabaho si Assistant Su. Tanggalin mo na. 10 taon nang kasama ni President Lu si Assistant Su. Hawak pa niya ang posisyon bilang Overseas Marketing Director. Basta-basta na lang ba siyang tatanggalin? Talagang hindi ka natatakot mapahiya kay President Lu, no? CJ, ikaw ang masusunod. Hindi po ganon, President Lu. Siguro po nag-message sa akin si Assistant Su. Pero noong gabing yon, saktong nasira ang phone ko kaya hindi ko natanggap. President Lu, ako po. Ganon pala. Sa panahon ngayon, may mga tao pa palang hindi tumitingin ng message sa loob ng isang buong araw. Kung ganon, mukhang may kasalanan ka rin. Di bakit hindi na lang ikaw ang tanggalin natin? Ano sa tingin mo? Lu Bochuan. Ikaw ang masusunod. President Lu, pakinggan niyo po sana ang paliwanag ko. Hindi ko po talaga sinasadya. Tama na, Manager Kang. Nagbibiro lang ako sa iyo. At saka, ang President Lu niyo ba ay yung tipo ng leader na walang konsiderasyon kung ano ba talaga ang totoong nangyari? Siguradong aalamin yan ni President Lu. Di ba? Lu Bochuan. Magpapaliwanag ako sa iyo. Magkapareho kayo ng kulay ng damit. Napagkamalan kong ikaw si Manager Kang. Kasi ako. Kakatapos ko lang pagsabihan iyang mga babaeng dumidikit sa iyo. Tapos bigla kong makikita na may babaeng nakakapit sa braso mo. Parang sinampal mo ko sa mukha. Dahan-dahan. Sorry. Kung nadadaan lang sa sorry ang lahat. Para saan pa ang mga pulis? Alam mo ba kung hindi dahil sa akin? Sa pagiging madiskarte ko kanina. Ewan ko na lang kung paano tayo. Pagtatawanan ng mga taong to. Sige, pagbibigyan kita sa isang kahilingan. Kahit kailan. Walang limitasyon. Payag ka na. Sige na nga. Palalampasin ko muna to ngayon. Tatawagan ko lang si Luxun. Sorry. Thanks, Yang Di. Tatakas ka pa, ha? Walang hiya ka. Dahil sa'yo, binabasya ko ng lahat sa internet. Noong college kami, iniligtas ni Feng Xiangdi ang buhay ng orihinal na may-ari ng katawan na to. Kaya ngayon, wala akong choice kundi tulungan siya. Mag-usap tayo ng maayos. At sino ka naman? Huwag kang makialam. Kaibigan niya ako. Kaibigan. Birds of the same feather flock together. Tingnan mo nga yung kilos niyang parang magnanakaw. Sigurado akong hindi ka rin matino. And Rek. Lu, okay lang po ba kayo? And Rek. Lu, anong pamilyang Lu? Miss, pakiingatan ang iyong mga salita. Siya po ang asawa ni Emily. Lu Bochuan. And Rek. Lu, pasensya na po. Hindi ko po alam na kayo pala. Talagang hindi ko po kayo nakilala. Bakit ka nananakit? And Rek. Lu, sa kanya po kasi. Nagpagawa ako ng isang exclusive at custom-made na gown. Kaso, kapareho ko ng suot yung sikat na aktres. Ngayon sa internet. Sinasabi ng lahat na peke raw ang suot ko. Hindi ako nang gaya. Sarili kong disenyo yan. King. Dati akong nagtatrabaho. Sa design studio ni Designer Lee. Ni-reject ng director ang disenyo ko. Pumunta ako dito ngayong gabi para kumprontahin siya. Kaya ang mahalaga ngayon, ay kung paano mo mapapatunayan na iyan, ay original mong disenyo. Ako. Hindi ko alam. May kwento pala sa likod nito. Kung nalaman ko lang sana agad. And Rek. Lu, Miss Feng. Pasensya na po talaga. King. Itong dalawa.
Kaibigan mo ba sila? Mga kaibigan ko sila. Miss Ren, kilala mo ba ang design director ng Feng Shang? Kilala ko siya. Pero bakit mo siya hinahanap? May kailangan lang. CJ, ay sisend ko na lang sa'yo mamaya. Ang contact details niya. CJ, salamat. And Rek. Lou, maraming salamat sa tulong mo ngayong gabi. Pakiusap tulungan mo ako sa issue ng gown. Kailangan mo talagang tumulong na linawin to. Ako nang bahala. Mauna ka nang umuwi. CJ. King. Ang tagal na nating walang kontak mula noong graduate tayo sa college. Pero handa ka pa ring tulungan ako. Salamat. Tinulungan mo rin ako dati. Naaalala ko pa. Mukhang maganda ang mga design sketch mo. Kapag natapos na ang isyong ito, gusto kitang imbitahan na magtayo tayo ng negosyo. King. Wala akong utak sa pagnenegosyo. Wala akong alam dyan. At saka, wala akong pera. Wag na lang kaya. Hay, sige, magtatapat na ako sa'yo. Ang totoo, may malaki akong utang. Kaya gusto kong magtayo ng negosyo para mabayaran iyon kaagad. Ako ang bahala sa pondo at sales. Ikaw ang bahala sa design. Magpartner tayong dalawa. Magbenta tayo ng damit pambabae. Didi, lumaban tayo ulit para sa mas magandang buhay natin. King, payag akong magtayo ng negosyo kasama ka. Pasintabi po. Bochuan, hinahanap mo ba si King? Kanina lang, nakita ko siya doon. Kasama ang ilang kaibigan niya. Mukhang may problema yung kaibigan niya. Nalaman nilang asawa mo si King. Kaya sadya siyang nilapitan para humingi ng tulong. Salamat, Bochuan. Si King kung saan-saan lang basta pumupunta. Hindi ba parang mali kung gagamitin ko ang pangalan mo? Asawa ko si King. Kung paano man niya gustong gamitin yon, may pahintulot ko. Hindi ko kailangang paalalahanan ng ibang tao. Mauuna na ako. And Rek, Lou, Miss Feng, noong natanggap po namin ang tawag ninyo, agad po naming inasikaso at inimbestigahan ang nangyari. Ito po ay pangunahing pagkakamali namin. Sisiguraduhin po namin na ang nanggopyang si Director Lee ay formal na hihingi ng paumanhin kay Miss Feng at ibabalik din po namin kay Miss Liu ang binayad na 100,000 yuan na design fee. And Rek, Lou, sa tingin po ninyo, kung ganito po ang solusyon, kontento na po ba kayo? Ang mahalaga ay hindi kung kontento ako o hindi. Ang dapat malaman ay kung kontento ba si Xiangdi. Tama po. Miss Feng. Dahil na-resolba na ang problema, inaasahan kong makita ang apology statement bukas. Opo. Siyempre po, babalik na ako sa trabaho ko. CJ. King, salamat sa'yo. Noong pumunta ako rito dati, hindi nila ako pinapansin. Mabuti na lang at nandito ka. O sige na, ngayong naayos na rin lang ang problema. Dapat na tayong maghanap ng pwesto para sa clothing store. Studio. Hindi na natin to pwedeng ipagpaliban. Tara. CJ. President Lou. Sinabihan ko na po ang EC department na direktang tanggalin sa trabaho si Manager Kang. Dahil noong nakaraang banquet, ginawa niyang hindi kaaya-aya ang gabi para sa inyo at sa inyong asawa. Pagkukulang ko po. Huwag na sanang maulit. Opo, Boss Lou. Ito po yung pinabili ninyo. Sa akin na alahas noong nakaraan. Tingnan niyo po. Kailangan po ba? Naipadala ko na ngayon sa asawa niyo. Ay, nga po pala. Misis ko po ang nagrekomenda niyan. Siguradong magugustuhan iyan ng asawa niyo. CJ, ipadala mo na. Sige po. Huwag na pala. Ako na mismo ang magbibigay sa kanya. Sige po, Boss Lou. Halos mabali na ang mga binti ko sa paghahanap ng lugar. Nakakapagod. Hello po, nanay ni Lukson. Kumusta na po ang sugat ni Lukson? Miss na po siya ng mga kaklase niya. Muntik ko nang makalimutan. Magpa-check up muna tayo bukas bago siya pumasok. Di ba sabi mo nag-shopping ka? Bakit wala ka man lang binili? Anong shopping? Wala akong nagustuhan.
Pagod ka ba? 还行 Medyo. Ikukuha kita ng mainit na tubig para ibabad ang mga paa mo. Bakit ang bait mo yata ngayon? May babae ka, no? Naimbestigahan na po ang tungkol sa nangyari sa banquet. Si Susan po, nag-abiso na. Hindi na kailangang pumunta ni Manager Kang. Pero si Manager Kang, nagpumilit pa ring pumunta. Naabisuhan ko na po ang EC department. Natanggalin na sa trabaho si Manager Kang. Tungkol naman po kay Zuzeng. Huwag mong sabihin sisantihin mo rin si Assistant Sel. Nagbibiro lang ako noong araw na yon. Hindi. Binawasan lang si Zuzeng ng bonus niya para sa isang quarter. Mabuti naman kung ganoon. Kung wala nang iba, babalik na ako sa kwarto ko. Tingnan mo. Gusto mo ba? Hindi ko gusto. Bakit mo ko biglang binibigyan ito? Regalong paumanhin. Pagkukulang ko ang nangyari sa party noon. Kaya gusto kong bumawi. Salamat. Gusto ko, too. Pero mas maganda sana kung ginto. O sige, matutulog na ko. Bye-bye. Lubochuan, bakit ba ang higpit ng hawak mo sa king? Bitawan mo ko. Good morning, Teacher Liu. Good morning. Sige na. Bye-bye, Mommy. Mommy ni Luxon. Ganito po kasi iyon. Magkakaroon po kami ng family day sa weekend. Iniisip ko lang po sana, kung makakapunta kaya si Amy. Lu, tatanungin ko po siya pag uwi, kung may schedule siya sa trabaho. Sige po, maraming salamat, Mommy ni Luxon. Babalik na po ako sa klase. Sige po. Salamat po. Palaging wala ang daddy niya tuwing may family day. Siguradong nalulungkot din si Luxon, no? Paano kaya kung magrenta ako ng asawa? Lagi na lang wala ang papa niya sa mga family activity. Siguradong malulungkot si Luxon. Kaya, magrenta kaya ako ng asawa? Huwag na lang. Sigurado yung mga magulang doon. Kilala si Lubochuan. Halika, as drawing natin to. Luyu, samahan mo ako sa Sabado para dumalo. Sa family day ni Luxon, ha? Ha? Ako. Okay lang ba na ako ang pumunta? Bakit naman hindi? Di ba sabi nila, ang panganay na kapatid ay parang pangalawang ama? Kaya bagay na ikaw ang pumunta. Si Papa kasi. Ang papa mo, sobrang busy. Saan naman siya kukuha ng oras para dyan? Hay nako, kawawa naman si Luxon natin. Yung iba, buo ang pamilya. At masayang masaya. Pero siya, itong mahina niyang nanay lang ang kasama niya. Wala siyang magagawa kundi panoorin ang mga tatay ng iba na sunod-sunod na tumatanggap ng premyo. Malulungkot siya. Iiyak siya. Bubuhos ang luha niya. Hay! Sige na, pupunta ako. Alam ko namang napakabait mo talaga. Tara, punta tayo sa kwarto mo, tutulungan kitang pumili. Nang isusuot mo. Tayo, ha? Dapat maipagmalaki tayo ni Luxon. Ang talino naman ng batang to. Ang galing. Bilisan mo. Galingan mo. Kuya, ang galing-galing mo. Sa susunod, samahan mo ulit ako, ha? CJ, sa susunod, sasamahan ulit kita. Ang galing niyong dalawa ngayon. Bilang premyo, dadalhin ko kayo sa amusement park. Tara na. Sige po. Halika. Sir, nakabalik na po kayo. Nasaan sila? Si Madam po at si Kuya, kasama si Bunso. Dumalo sa Children's Day ng kindergarten. Para sa parent-child activity. Ibig mong sabihin, si Luyo ang pumalit sa akin. Para dumalo sa parent-child activity ni Luxon. Opo. Sabi po ni Madam, ang nakatatandang kapatid daw po ay parang ama na rin. Dahil wala po kayong oras. Pareho lang daw po kung si Kuya ang pupunta. Pagkatapos po ng parent-child activity, dinala na po sila ni Madam sa amusement park.
At sabi pa po niya kung, Sir, babalik na po ako sa trabaho ko. Daddy. Kanina, si Mommy at si Kuya. Kasama ko pong sumali sa mga laro. Ang galing-galing ni Kuya. Napakarami niyang napanalo ng premyo. Sa susunod, gusto ko si Kuya ulit ang kasama ko. CJ, pagod ka ba? Sobra. Hindi mo alam kung gaano ka-intense ang mga laro. Grabe yung ibang mga magulang ang kompetitibo. Dapat talaga ang mga tatay ang sumasali sa mga ganito. Bakit hindi mo ako tinawagan? Di ba napakarami mong importanteng ginagawa? Kaya hindi na kita inistorbo. Pero huwag mong mamaliitin si Luyu kahit bata pa siya. Sobrang lakas niya. Hoy, kinakausap kita. Bakit ka umalis agad? Walang modo. Madam, si Sir po ngayon, parang hindi po maganda ang mood. Pakiko kung anong mood niya. Narinig ko po sa driver. Kinansela raw po ni Sir ang dinner meeting niya ngayon, para umuwi at dito maghapunan. Kaso pagdating niya, wala pong tao. Tapos nalaman niya raw po na dinala niya ni Kuya sa family day ng bunso. Kaya ayun, sumama na po ang loob niya. Simangot na po siya. Nakaupo lang sa sofa. Hindi pa rin po naghahapunan. Hinihintay po kayong makauwi. Sinasabi mo bang kanina pa niya tayo hinihintay? Opo. Madam, si Sir, sa sobrang abala niyang tao. Ngayon ko lang po siya nakita. Nakaupo lang sa sofa ng tulala. Na walang ginagawa. Tungkol dito. Kasalanan ko, inunahan ko kasi hindi ko man lang siya tinanong. Maglaro muna kayo ni Kuya mo. Hay, nako. Siya pa rin ang sponsor. Kaya kailangan ko pa ring suyuin. May kailangan ka. Wala. Hayaan mo na. Iiwan ko na lang tong pagkain dito. Ituring mo na lang na parang nagpapakain ng aso. Itong noodles. Para sa akin ba to? Ang sarap. Hindi to luto ng chef natin. Ikaw mismo ang gumawa nito. Kanina. Sorry sa inasal ko. Narinig ko kay Tita Lee. Kanina ka pa naming hinihintay ngayong gabi. Kasalanan ko talaga ang nangyari kanina. Hindi ko pinag-isipang mabuti. Okay lang. Pero sa bagay, sa tingin mo ba wala kang kasalanan? Kung gusto mong umuwi para maghapunan, sana sinabi mo. Paano namin malalaman kung hindi mo sasabihin? Hindi naman kami mga babae mo sa harem, na laging naghihintay na pansinin mo araw-araw. Pero sa bagay, alam ko namang nag-aalala ka lang sa bata. Kaya huwag kang mag-alala. Sa susunod na may activity si Luxon, sisiguraduhin kong sasabihan kita agad, para hindi mo mapalampas itong magandang bonding time ninyo. Mula ngayon, i-update na kita. Mula ngayon, gabi-gabi, susubukan kong umuwi para sabayan kayong maghapunan. Kahit hindi ako makauwi, magsasabi ako sa'yo agad. CJ, kung gano'n. Oh CJ, siguraduhin mong gagawin mo iyan ha. I send mo kay Madam ang schedule ko para sa linggong to. Madam, magandang araw po. Ito po ang schedule ni Emily. Lu, para sa linggong ito, huwag po kayong mag-alala. Mula po ngayon, ipapaalam ko sa inyo araw-araw ang schedule ni Emily. Lu, ayan, hindi ko na kailangang manghula. Siguradong na misinterpret ako ni Lu Bochuan. Ako na nang maghahatid sa inyo ngayon. Luyu, bilisan mo. Sabay ka na sa min. Yehey, yehey. Siguro na-realize niyang nagkukulang na siya. Kaya gusto niyang bumawi bilang ama. Pwede na rin. Magandang bagay yan. Magandang umaga, Tian-Tian.
Ngayon, sina papa, mama at kuya. Ang sabay-sabay na naghatid sa akin sa kindergarten. Ang galing. Xiaolong, Xiaolong. Ito ang kuya ko. Ngayon, kaming buong pamilya. Ang naghatid sa akin sa kindergarten. Hello. Lu, nagkataon nga naman. Hindi ko inaasahan na makikita ko kayo rito. Pasensya ka na. Hinahatid ko lang ang anak ko sa school ngayon. Huwag muna nating pag-usapan ang trabaho. CJ. Papasok na po ako. Maging mabait ka sa school, ha? Huwag kang makikipag-away sa mga kaklase mo. Opo, alam ko. Magsabi ka rin ng kahit ano. Ako. Hindi ako masyadong marunong sa mga ganyan. Kahit ano lang ang sabihin mo, okay lang. Galingan mo sa klase. Opo. Xiao Shu. Salamat. Tinatanggap ko ang pasasalamat mo. Pero, pwede bang iba na lang ang itawag mo sa akin? Ibang itawag. Gusto mo bang tawagin kitang Kingking? O mahal? Kasi palagi mo kong tinatawag na Xiao Shu. Pakiramdam ko tuloy ang laki ng agwat ng edad natin. Ang weird pakinggan, promise. Kayong mga makalumang lalaki, ganyan ba kayong lahat? Sa tingin mo, medyo matanda na ba ako? Hindi. Hindi yun ang ibig kong sabihin. Ang punto ko, maseryoso at mature ka lang talaga. Mautak at tuso. Hindi. Hayaan mo na. Ang punto ko lang, kahit na 38 ka na talaga, mukha ka lang namang nasa early 30s. Huwag na nating ikumpara sa mga mas bata. Sige na. Zhou Zeng. Sa lounge, maghanda ka ng isang set ng fitness equipment. Ate, tingnan mo. Si Shu Kingking, mukhang nitong mga nakaraan lang. Nagbukas ng bagong clothing studio. Nakita ng kaibigan ko si Shu Kingking dati. Ano kayang tumatakbo sa isip niyan? Imbes na magpakasarap bilang mayaman, nagtayo pa ng kung anong clothing store. Desperada na siguro sa pera. Siguradong hindi na siya binibigyan ng pera ni Kuya Bochuan. Nakakatawa talaga. Sa grand opening ng bago niyang shop, hindi ba dapat may ipadala tayong babati sa kanya? Tama ka. Dapat lang nating i-celebrate yan ng bongga. Hello. Anong problema, Didi? King, may problema sa studio. Tingnan mo ang phone mo. Biglang napuno ng bad reviews online. Sobrang sasama ng mga sinasabi nila. Sige, alam ko na. Pupunta na ako dyan agad. Anong nangyayari? Hindi lang may mga bayarang troll na nagkakalat ng bad reviews online. Nagpapakalat din sila ng chismis tungkol sa mga damit natin. Sinasabi nilang may problema sa quality. Nagkaka-allergy daw agad kapag sinuot. May isa pa raw buntis. Nakunan daw matapos isuot ang damit natin. Tapos may mga dumating na para manggulo. Huminahon ka muna. Siguradong may utak sa likod ng lahat ng to. Ganito na lang. Sabihan mo yung mga buyer na may problema. Na isauli muna yung mga damit. Tapos, refund natin sila. May mga nakita na akong damit na ibinalik. Hindi yon galing sa atin. Dahil sa nangyari dati. Sa mga damit natin, nilagyan ko ng anti-counterfeit mark yung loob ng kwelyo. Mabuti kung ganun. Kung ganyan, para na rin naresolba ang kalahati ng problema. Isara muna natin ang shop sa mga susunod na araw. Ako na nang bahalang humanap ng paraan para makontak yung buntis na yon. Sakto, pwede rin natin gamitin to. Para umingay ang pangalan ng studio natin. Wala na tayong ibang magagawa kundi yan. CJ. Sir Lu, may nangyari po kay Madam. Anong nangyari? Kasi po nag-meeting kayo kanina. Kaya hindi ko na po kayo inistorbo. Mula ngayon, anumang bagay na tungkol sa asawa ko. Kahit ano pa ang sitwasyon, sabihin mo agad sa akin. Patawag mo ang legal department sa conference room. Mag-meeting kami. Opo. Tungkol sa mga masasakit na komento online ngayon, bukod sa pagsasampa ng kaso, ano pa bang ibang paraan ang meron tayo? Magsalita ka. Sir Lu, kahit po illegal ang paghahad ng trolls, pwede po nating hikayatin ang mga empleyado sa loob ng kumpanya na mag-iwan ng komento sa comment section ni Madam.
Pwede rin po tayong gumamit ng opisyal na pangalan ng kumpanya para gumawa ng account at tulungan si Madam. Pasensya na po, Sir Lu. Bago lang po kasi ang kasama ko. Hindi pa po niya alam ang mga patakaran. Maganda yung dalawang suhestyon mo. Assistant Sue, ikaw na ang gumawa ng anunsyo tungkol dyan. Lahat ng empleyadong mag-comment sa video ni Mrs. gamit ang screenshot ay magkakaroon ng isang araw na dagdag na day off ngayong buwan. Sige po, President Lu. Ang emosyon niya ngayon ay siguradong bagsak. Paano ko kaya siya matutulungan? Boss, pwede niyo pong dalhin si Madam sa mall. Samahan niyo siyang maglibang. Ito yung panahon na pinakakailangan ni Madam ng kasama. Bakit kayo bumalik? May ganito kalaking nangyari, tapos hindi niyo man lang sinabi sa akin. Nalaman mo na pala. Huwag kang mag-alala. Ang legal department ay nangangalap na ng ebidensya. Bukas din. Sisiguraduhin kong lahat ng nagpakalat ng chismis at lahat ng nambasto sa'yo ay hihingi ng tawad sa'yo. Model, ipapasori ko sa'yo lahat ng nanira at ng insulto sa'yo. Lahat sila magsusori sa'yo. Si President Lu talaga ang maaasahan. Tara, dadalhin kita mag-shopping. Bakit bigla mo akong niyayang mag-shopping? Ayaw mo ba ng bag? Pwede rin namang iba. Gusto ko. Gustong-gusto ko kaya. Tara, Luyu. Sabay tayo. Esan. Hello po. Ano pong maitutulong namin sa inyo? Yung mga nasa store nyo. Yung pinakamahal na damit at pinakamahal na bag. Pakilabas para sa akin. Pakiusap. Pakilabas nyo yung pinakamahal na bag at damit sa store nyo. Sige po. Pasensya na. Pinag-alala ko pa kayo. Plano kong magtayo ng business ng damit pambabae kasama ang kaibigan ko. Gusto ko sanang magpakita muna ng resulta bago ko sabihin sa inyo. Hindi ko inasahan na kung kailan pa sisikat. Saka naman masisiraan. Maganda yan. Magsabi ka lang kung kailangan mo ng tulong. Ikaw, hindi ka tutol na magnegosyo ako. Bakit naman ako tututol? Desisyon mo yan kung magnegosyo ka o hindi. Saka, hindi ako naniniwala na kapag kinasal ang isang babae, kailangan na lang niyang mag-alaga ng asawa at anak. Kahit mabigo ka pa, may kakayahan akong tulungan kang bumangon ulit. Salamat. Pati ako. Suportado kita. Ma, sinusuportahan din kita. Sige na, patulugin mo na ang kapatid mo. Ay, nga pala, yung buntis na nagpakalat ng chismis na nakunan ka. Kailangan mo ba ng tulong para hanapin siya? Huwag na. Nahanap ko na ang mga account niya sa ibang social media platforms. Bukas na bukas, pupuntahan ko siya. Hayaan muna nating kumalat pa. Hindi muna ako mag-react. Siguradong iisipin nilang wala na akong magagawa. Kaya siguradong dadagdagan pa nila ang pusta. Kapag sobrang init na ng issue, saka ako gaganti. At sasamantalahin ko ang pagkakataon para sumikat ulit ang studio. Gagamitin ang sarili nilang lakas laban sa kanila. Magaling. Siyempre naman. Tingnan mo naman kung sino ang asawa ko. Ito ang video na ni-record mismo ni Little Son. Nalinaw na ang lahat. Totoo ngang buntis yang si Little Son. Pero dahil nahulog siya noon, na-ospital siya ng matagal. Sa huli, hindi rin nila naisalba ang bata. Yung mastermind sa likod nito, para gawing mas maingay ang issue. Binayaran siya. Ito si Little Son. Siya mismo ang kumuha ng video para magpaliwanag. Grabe. Ang komplikado pala talaga ng mga tao. Tama nga talaga yung kasabihan. Walang gustong makita kang umasenso. Mahirap talagang basahin ang puso ng tao. Walang sinuman ang nakakaalam kung sa ilalim ng maskara nila ay totoo ba sila o hindi. Isa pa, hindi naman sila importante. Hindi mo kailangang isipin pa sila. Ang kailangan mo lang gawin ay kung ano ang gusto mo. May punto si President Lu. Laging may mga taong gustong pabagsakin ako. Kasi naman, masyado akong magaling. Pero, ang napakagandang imperyong to ay para sa akin lang. Matulog na nga. Bukas, aayusin ko na ang gusot na to. Bochuan, ang tagal na nating hindi nagkita.
Pagkatapos ng meeting, nauna nang umalis si Tito. Alam ko, Bochuan. Simula noong pumasok ako sa kumpanya, matagal na akong hindi nakakaramdam ng ganitong kagaanan. Kapag nasanay ka na, sigurado akong gagaan din ang lahat. Nga pala, Bochuan. May narinig kasi ako kamakailan. Nagtayo raw ng sariling fashion studio si King King. Ang ginawa niyang yun. Hindi ba parang hindi tama? Huwag mo akong masamain, ha? Narinig ko lang kasi noong isang araw na may pumutok daw na issue sa studio ni King King. Hindi maganda ang mga komento online. Nag-aalala lang ako na baka maapektuhan ka at ang Lu Corporation. Alam mo naman, nakakatakot ang mga sabi-sabi ng tao. Siyempre, kung hindi mo kayang sabihin sa kanya, pwede kitang tulungang kausapin si King King. Ang asawa ko ay tinutupad lang ang pangarap niya. At para sa akin, walang anumang masama roon. At buong-buo ko siyang sinusuportahan sa kanyang career at mga hilig. Kahit na may mga taong dahil sa mga walang basehang chismis na iyan, ay magpa siyang bitawan ang shares nila sa Lu Corporation. Ang masasabi ko lang, nakakapanghinayang. Sila ang nawala ng pagkakataong kumita ng malaki. Bochuan, ako. May gagawin pa ako. Mauna na ako. Shu King King. Lahat to dahil sa'yo. King King. Yung mga komento online, gumaganda na ang takbo. Lahat dahil sa King. Lumo, ang Lu Corporation ay magsasampa ng kaso sa mga account na sangkot dito. Ang Lu Corporation ay palaging magiging sandala ni Enrique. Lu, ang galing ni Emily. Lu, pinatulan ng official account ang mga netizen. Todo protekta sa asawa niya. Ang galing talaga ni Emily. Lu, ano naman kaya ang reward na ibibigay ni Enrique? Lu sa kanya, isang kiss bilang reward. King King, ang galing-galing mo. Simula nang lumabas ang clarification video ni Little Son at sa pagkontrol ni Emily. Lu sa sitwasyon, ang studio natin. Sa wakas, bumalik na sa ayos. Ganyan talaga, kailangang may isakripisyo para may makuha. Mababayaran ko na rin ang dahan-dahan ang utang ko. Yung buntis na yon, kusa naman siyang nakunan. Pero siniraan tayo para lang sa pera. Nga pala, King King, hindi ba't sinabi mong si Suling Shan ang nag-udyok sa kanya? Anong plano mong gawin sa kanya? Hinala ko noon na siya nga. Pero parang wala naman siyang utak para gawin to. Sa tingin ko, may kasabwat siya. Pero sigurado, nagpapanik na yun ngayon. Dahil si Lu Bochuan, hindi niya ito papalagpasin. Kailangan mo kong tulungan. Natunto na nila ako. Close naman kayo ni Kuya Bochuan, di ba? Pwede mo ba siyang pakiusapan para sa akin? Pakiusapan mo si Shu King King na pagbigyan ako. Kaya kong magbayad. Shan, paano kita matutulungan? Hindi naman talaga pera ang habol ni Shu King King. At isa pa, si Bochuan na mismo ang kumikilos ngayon. Alam mo dapat ang kahihinatnan kapag kinalaban mo siya. Ikaw, bakit mo ginawa to? Bakit ko ginawa? Hindi ba ikaw ang nagpahiwatig sa akin na gawin to? Grand opening ng bagong store. Hindi ba dapat magpadala tayo ng babati sa kanila? Tama ka, ate. Dapat lang silang batiin. Shan, kailan ako nagpahiwatig sa'yo? Ang gusto ko lang naman talaga ay maghanap ng tao para batiin si Shu King King sa opening niya. Siguro nagkamali ka lang ng intindi. Illegal ang ginawa mo. Hindi kita matutulungan dyan. Alaynan, ang sarap sa pakiramdam. King King, pumunta ka sa mansyon bukas. Patay. Huwag naman sana. Kukulitin na naman siguro ako tungkol sa pag-aana. Yes, dear mother-in-law. May lakad na po ako bukas. Hello, Mama. Tama na. Huwag ka nang gumawa ng dahilan. Pumunta ka rito bukas. Hindi kita kukulitin magkaanak. Hindi kita kukulitin magkaanak. Pumili ka rito. Tingnan mo kung alin ang gusto mo. Mayroon pa roon. Tingnan mo pa. Kung ganun, hindi na ako mahihiya. Ay, ano ka ba? Huwag ka nang mahiya. Meron pa dito. Mama,
Nahihilo na ako sa kapipili. Kung nahihilo ka na sa kapipili, kunin mo na lang lahat. Yun, miss. Ibalot mo lahat yan para sa kanya, ha? Sige po. Kung gayon, pakibalot na rin po itong mga bag na to. Bag. 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 Tita, kayo lang po mag-isa ngayon. Sakto, may oras po ako. Kung gusto niyo po, samahan ko na kayo. Huwag na. May kasama ako. Si Kiuyang, lalo siyang gumanda ngayon, ah. Kami naman. Patapos na rin sa pamimili. Paalis na nga kami eh. Mama, nakausap ko na po sila. Yung mga binili nating bag kanina. At mga damit. Ihahatid na lang daw lahat sa bahay. Tara na po. Ang galing, nagkita pa tayo rito. Bago ba iyang bag mo? Ang ganda, ah. Pero, Ilset, kabibili ko lang. Sabi ng biyanan ko, bagay daw sa akin. Pinilit niya akong bilhan. Hay, wala akong nagawa. Hay nako, Ate Kiuyang. Ano yung sasabihin mong pero kanina? Ah, pero sayang, wala na raw stock sa ngayon. Kung hindi, bibili rin sana ako. Ah, sayang nga. Nga. Ay nga pala, King. Nabalitaan kong nahack daw ang studio mo. Mabuti na lang at naayos na. Kung hindi, para sa pamilyang Lu, malaki na namang epekto yun. Hay, hindi na maganda ang takbo ng mga bagay sa internet ngayon. Kailangan mong mag-ingat sa susunod, ha? King, kung nahihirapan kang magpatakbo ng studio, sabihin mo lang sa akin, ha? Susuportahan kita. Ay, nga pala. At saka yung ilang mga amiga ko. Gustong-gusto nila ang mga damit ninyo. Talaga po. Salamat po, ma. Kapag may oras po ako. Ako na mismo ang magdadala ng mga damit sa kanila. Pakisabi na lang po sa mga tita. Salamat sa paggusto nila sa mga damit namin. CJ, Kiuyang, mauna na kami, ha? CJ, bye-bye po, tita. Bye-bye. Ginamit lang ng babaeng yan ang anak niya para umangat sa buhay. Tingnan niyo lang, hindi magtatagal. Ihiwalayan din yan ni Lu Bochuan. Hello. Malapit na bang graduate si Ouyang Hua? Gawan mo ng paraan para makabalik siya kaagad. Ma, bakit po? Lu Bochuan, ang tagal-tagal na. Bakit parang hindi ka pa rin nagpapakita sa studio ni King? Alam mo ba na sa internet, may mga nagsasabi pang, wala kang pakialam sa asawa mo. Sinasabi nilang wala kayong nararamdaman para sa isa't isa. Alam ko na po. Model. Sa studio. Magandang araw po. Sino po sila? Bakit ka na pa rito? King. Ito ay si. Siya si. Siyempre, sino pa ba kundi ang sikat na si President Lu. Ako ang asawa ni King. President Lu, pasensya na sa abala. Salamat sa sipag at tiyaga ninyo. Itong pangmeryenda, isang munting regalo lang mula sa aming President Lu. Kaya huwag na po kayong mahiya. Yun Hijay. Hindi ba't kailangan pa ng reservation para makakain sa Yun Hiji? Paanong nakakapag-deliver pa sila? Siyempre, kapag may pera ka, lahat posible. Salamat, President Lu. Kung ganoon, maraming salamat kay President Lu. Alaynan, si President Lu ba ay nandito para mag-inspeksyon. Nandito ako para sunduin ka pagkatapos ng trabaho. Tara na, mga magagandang dilag. Ililibre ko rin kayo ng masarap na hapunan. Walang uwian hanggat hindi lasing. Ituring nyo na lang na libre ni President Lu. Diba, President Lu? Alaynan, King. Kanina, bakit ipinakilala mo ako bilang si Amy? Lu, hindi ka ba si Amy V? Lu, kung ganoon, sino naman ako? Ikaw si asawa ni Shu King.